Magandang araw po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao sa ating po mga kaibigan na nanonood and maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik and syempre kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget na i-like, i-share and syempre i-subscribe no, ang ating YouTube channel and ito na po ang latest update dito ngayon sa Liwasang Bonifacio. So napakarami na po mga kababayan, just me po, ang mga narito sa ngayon and makikita nyo naman yan, no? Grabe. Oh, grabe mga kababayan yung narito. Alam mo, talagang wala pa yung hapon pero ganito na po karami. So asahan po natin, mamayang hapon ay mas dadami pa po ito. Oh, kita nyo yan mga kababayan, no? Pumupunta tayo sa mga puno-puno pero talagang napakarami talaga. So samahan nyo ako dahil ikutin natin yung location po nito ng Liwasang Bonifacio kung ano nga ba ang mga sitwasyon dito, kung gaano na nga ba karami yung mga kababayan po natin na nandito na sa ngayon. So ayan, no? So dito naman mga kababayan, yung ating nandyan sila sa puno and yung iba. At ang kinaganda dito dahil siyempre yung mga INC disiplinado and talagang walang mga kalat-kalat dito sa location na ito. Pero gayon pa man mamaya, so asahan natin na talagang grabe yung ano nito. Grabe yung siguro pag dumagsa yung sa EDSA, yung halimbawa, yung 'di ba kahapon sa EDSA yung napakarami. So pag dito yun pumunta, lahat yun ang nasa EDSA kahapon, magsipagpuntahan lahat yun dito ngayon. Ay nako, maniwala po kayo mga kababayan, napakarami po ng tao. At saka kagabi naman ay nagsuspended na rin po si Mayor Isko Moreno ng klase dahil nga syempre and hindi naman din na talaga kakayanin, no, kapag magka-traffic po yan kapag hindi po nagsuspend. So at this time mga kababayan, nakikita niyo po kung gaano yan karami. Ayan, so tuloy-tuloy po yan. Oh. And yung iba kasi after doon sa doon sa EDSA, lumipat na kagad sila kagabi pa lamang. Kaya dito po ang mga sound system nakaayos na po and asahan natin na maya-maya, no? And although at this time naman tuloy-tuloy po ang pagdatingan po ng mga kababayan po natin. Tuloy-tuloy po sila ang pagdating po dito. Kaya nga po ako naman ay syempre kailangan maikot natin ito, kaya standby lang kayo saglit. May inaayos lang ako, then mag-move tayo. And para maipakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon doon sa kabilang bahagi naman po. Pero hindi naman po kasi kalakihan talaga itong Liwasang Bonifacio. Kaya nga lang, syempre ito po ay Freedom Park, no? Kumbaga hindi na kinakailangan ng permit dito mga kababayan. Diba kasi kagabi binawi yung permit din. Siyempre dahil nga wala ng permit, so nag-decide ang INC na proceed dito sa Liwasang Bonifacio para maipagpatuloy ang kanilang nasimulang programa doon po sa EDSA People Power Monument. And dito po nakikita nyo, talagang halos mapuno na rin yung sa ilalim ng mga puno. Napakarami na rin po talaga mga kababayan. Hindi na rin po sabi na biro yung dami po ng mga kababayan po natin sa ngayon. So standby po kayo, tapusin niyo po ang video po na ito para makita niyo po kung ano pa yung sitwasyon sa kabilang bahagi, no, sa kabilang side, and para po maging updated din po kayo mga kababayan. So ayan po, ayan, no. Dito naman tayo sa may fountain. Nakikita niyo naman yung fountain, talagang ano na rin, no. Just me po. Pasensya na po kayo, medyo may sipon-sipon konti gawa ng alam niyo naman, 'di ba? Nagka-ulan init doon sa People Power Monument, kaya doon po tayo nag-ulanan, nainitan, pero gayon pa man tuloy-tuloy po ang ginagawa po nating pagbibigay ng update po sa inyo. No, para po yung mga kababayan natin malaman kung ano nga ba ang kasulukuyang sitwasyon dito po sa Liwasang Bonifacio sapagkat mga kababayan, no, talagang kahit naman ikaw ay hindi INC, ikaw po ay welcome na pumunta po dito sa Liwasang Bonifacio upang mag-cover, no, o upang maki-join. So ano man ang iyong gusto, welcome ka po dito sa Liwasang Bonifacio. Yan po, dito naman sa bahaging ito, napakarami pa rin po ng tao dito. O, tingnan nyo naman po yan mga kababayan, no, napakarami. Yan, napakarami, di ba? So tuloy-tuloy po ang pagdagsa nito, tuloy-tuloy yan. Ayan, oh. Actually kanina nandito na rin naman si Congressman Libiste at ilan pa sa mga kilalang personalidad, si Dato from Maguindanao nandito na rin po mga kababayan. 'Di ba, Dato? Ayan. So, nakaisa na rin po. Galing pa po Mindanao. At ilan po sa mga kaibigan natin from Mindanao ay narito na rin po to join. Kaya, stop mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo. Abangan nyo po.
Okay? So, panoorin nyo po hanggang sa dulo para makita nyo po ang sitwasyon dito. Sabi ko, hindi ko eh. Sabi ko, hindi ko takot kami. Ano ba yung mga taga-Batangas na pwedeng interview? Ko alam mo, baka nandiyan lang. Wala. Parang nagiging tinulas. Iba naman tinapay ah.
Ay, ayaw pa. Ayaw pa kayo na ganito mukha. Kaya sabi ko yan, pipili mo. Pabili na daw. Ano? Wala na kami mali. Dito, bawal pag-ibig. Galing yan, ganawa. Kaya
Ay, ano po yan? Ay, personalin ko talaga yan. Kasi, kasama mo araw-araw eh. Wala na nga yung sangaya dati. Hindi lang pa naman. Hindi pa kasi ako Kahit nato ka lang sa inyo. Hindi ko nakakailanganin dito. Ako din. Kala din talaga yung Mayroon kayo yung pinta ko naman. Ang dami. Magandang gabi po Kaya mo na sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaibigan, mga mahal na kapatid, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan. Baka po ang iba ay wala pa rito. Halina po kayo. Sumama po kayo dito. Sapagkat tayong lahat ay iisa. We are one! May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan nagbigay po ng comment at ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Ang ibig lang sabihin, tinatanggap nila may mga kurap sa gobyerno. Aminado yung nagsabi, may mga kurap sa pamahalaan. Kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalantad natin yung mga kurap. Kung sumasang-ayon sila na masama sa mga nasa pamahalaan ng kurap, halina kayo. Sumama na kayo dito sa amin.
probinsya galing yan. Sapagkat ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, Gayahin mo daw yung voice ko. transparency, Naririnig yan. accountability, justice, justisya. Malapit tayo sa may. Rinig yan, rinig. Hindi po hostess yan. Ang atin pong ipinakikipaglaban ay para po sa buong bayan. At hindi po ba karapatan naman ng bawat mamamayang Pilipino kung sino ang inaakala nila na marapat maglingkod sa ating bayan. Ang tinupad lang po natin, yung ating karapatang bumoto ng sang-ayon sa ating batas. Pero kung sino man po ang nanalo, eh hindi lang po kami at hindi lang tayo ang bumoto. Ang bumoto sa kanila, nakararami sa mamamayang Pilipino. Kaya sila man bumoto sa mga sinasabi nilang kurap. Pero, mga kababayan, mga mahal po naming mamamayan ng Pilipinas, ipinoto ba natin sila para mangurakot? Sagot kayo! Hindi! Kaya natin sila pinili at ibinoto sa ating pag-aakala na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala natin yon. Sabi nga po, public office or public service is a public trust. Bumoto tayo sa pag-aakala magsisilbi sila ng tama at wasto, magmamahal sa ating bayan. Pero sinira nila ang atin pong pagtitiwala. Ano kanilang ginawa? Yung iba, nagnakaw at nangurakot. Mga kababayan, kung nangurakot pa sila at nagnakaw, pati ba tayo sisisihin nila? Ano kinalaman natin sa ginawa nila? Nakita lang natin, mali-maleta. Pero wala tayong kinalaman doon. Wala tayong kinalaman. Kaya narito tayo sa ganitong pagkakaisa para ilantad ang kamali ang kanilang ginawa. Sinira nila ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino na ngayon karamihan sa atin nagdurusa at naghihirap. At sana nakakatulong din yung mainstream media. Bias, 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 Pero alam ba ninyo, may lumabas ngayon, ito daw angaw-angaw na ito ng tao. Ang sabi nila, nasa media po social media, 5,000 lang daw tayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Tignan nga natin. Ipakita natin sa screen.
na tayo ng drone. Pumunti daw tayo. Hindi. Wala kami katabi, kaya kami madagdag. Totoo bang 5,000 lang? We are one! We are one! We are one! We are one! Kaya dahil gising na gising ang mamamayang Pilipino, kitang-kita po ng lahat ang paninira nila sa pangako nila nang sila po ay ihalal na mamahalin nila at paglilingkuran ang taong bayan. Kaya may karapatan tayo magsagawa ng ganitong pagkakaisa para sabihin sa kanila, para gisingin sila sa kanilang kamali ang ginawa at para tayo magsabi, sapagkat tayo ang may karapatang magsabi, mahiya naman kayo! Mga kababayan, yun po ang sinisikap na gawin ni Senador Rodante Marcoleta at iba pang mga kapanalig niya. Huwag kaya mo lang. Isa siya sa mga nangunguna sa pag-expose at pag-iimbestiga, pagsisiyasat Kaya mo lang. para po mapatawan ng akmang disiplina o parusa ang mga salarin. Pero yung ibang kapanalig niya, dati, lumipat ng bakod. Judas! Natakot yata! Natakot! Judas! Joel! Cheese! Judas! Eh tayo ba? Kayo ba? Mga kaibigan at mamamayan, natatakot ba tayo? At yung iba naman, nagsawalang kibo. Parang walang alam. Bakit? Baka matuklasan tumanggap din ng maleta. Sabagay, alam na eh, ng sambayan ng Pilipino. Pati yung mga, ang pondo ng bayan ay ginamit sa kampanya para mabalik sa Senado. Yung senador na magiting at naninindigan po sa panig ng tama at ng katarungan, siya pa yung gustong patahimigin. Paano? Alam niyo kung ano naisip nilang paraan? Bendalo! No Bendalo! No Bendalo! No Bendalo! No Bendalo! Lagi nating nababanggit yung iba sa kanila, mambabatas, lawmaker, Lawbreaker. naging law bender. At may masaklap pa. Yung iba po, tagapagpatupad sana ng batas, alagad ng batas, pero naging manlalabag ng batas. Titipagin natin si Matibag! Dapat na ipatupad kung ano ang batas. Partikular ang konstitusyon. Pero pinipilipit po ang batas. At gaya ng alam na ng lahat, nabanggit na rin kanina, ang ikinakaso nila kay Senador Marcoleta, plunder daw. Plunder. Wala namang ebidensya. Sapagkat wala siyang kinuhang mula sa pondo ng anumang proyekto ng gobyerno. Walang kontrata ng gobyerno. Yung ginamit niya na pagkakakitaan. Kaya nga, pilit nilang pinipilipit ang batas
at bigyan ng sarili nilang interpretasyon. Talagang bendalo. No, bendalo. Mga kababayan, ang mga utak ng korupsyon, lalo na po sa flood control projects, ayan, nag-uulan na naman. Baha na naman yan. Ang Diyos ang ayaw pumayag na malimutan natin eh. Do not forget, sabi nga. Yung ginawa nilang katiwalian, pinakamalaking katiwalian na nangyari sa ating bansa. Ang mga yan, sila po ang dapat na patuloy na imbestigahan. Sila po ang dapat kasuhan. At kung mapatunayan ay papanagutin. Papanagutin! Papanagutin! At kung loobin ng Diyos na mangyari yan, maaaring mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at maging sa ating justice system sa bansa na nagpapatupad nito. Kaya inuulit natin, halina kayo mga kababayan, yung wala pa dito, halina kayo, magkaisa tayo. We are one! At muli po nating sabihin, hanggat may mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa katotohanan, at naninindigan sa katarungan, may pag-asa ang mahal nating bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi po at maraming salamat po. Mula sa silangan hanggang sa kanluran, Hilaga at maging sa katimugan. Mic yan daw, yung malaki na yan daw, mic yan. Ang katarungan Pag nagsalita yung at pulis, kapayapaan, maging mapagmasid, huwag magbulag-bulagan. Sama-sama nating labanan ang kabuktutan. Maging matalas, maging listo, huwag nang magsawalang kibo. Ipaglaban ang katwiran, ipagmalasakit ang bayan. Oh, ipagmalasakit ang bayan. Oh, ipagmalasakit ang bayan. Para sa bayan, buhay ay ibibigay. Yan ang kaisahan, turo pa ng mga magulang. Sumama, makisa, kapit kamay sa paglaban sa kasakiman. Sama-sama nating laban